Ganun. Hello? Hello po. Ayan. Anong pangalan mo? Rek po. I spell. R-E-K. R-E-K? Ganda. Pangalan mo talaga yan o inimbenta mo para sa sarili mo? Pangalan, kaya lang, pinutol ko lang. So Ricardo ka pala. Hindi, pa. Tama ng Rek, no? Rek. Ganda. Ang lakas baka mga Japanese character, no? Rek. Pwede, yan, pwede. Anong ginagawa sa buhay ni Rek? Tambay ngayon, Paps eh. Lakasan mo. Tambay ngayon, Paps. Alam ko na pangalan to, Recto. Hindi. Kapangalan mo si Epi. Ay, hindi. Dati anong work mo bago ka naging tumambay? OFW, Paps. Ay, saan ka galing bansa? Korea. Bakit ka nandito? Bakit ka muna ng Pilipinas? De. Anyo? Talaga, gano'ng katagal doon? Almost 6 years, Paps. Matagal din, no? Mga 2 buwan na lang yan. Lakasan mo. Almost 6 years, Paps. Talaga. Kumbaga 5 years, 10 months, parang gano'n. Ganun, tama. Kasi 2 buwan na lang, amoy. Hmm. Anong work mo doon? Sa factory, manufacturer. Di malayo ka sa Seoul kasi malalayo sa Seoul yung factory. Medyo, nung unang company ko, Paps, Gyeonggi-do, sa Seoul, province din naman ng malapit ng Seoul. Tapos bumaba ako ng Daegu. Daegu? Middle, skip na. Sa Busan malapit ka? Malayo, Paps. Alam mo yung MBC Dramir? Hindi ko sure eh. Yung mga templo-templo pinag-ususingan ng mga Korean, film. Nakapunta na ako doon eh. Buti ka pa, Paps. Ako hindi pa ako napunta. Normally naman, pag OFW, hindi ka namamasyal eh, no? Bihira. Kasi minsan kapag, Sunday lang minsan pahinga eh. Hindi kumbaga, tsaka nagtitipid kayo masyado pag gano'n eh. Tama. Oo. Pero nakalakad-lakad ka sa Myeongdong. Oo, Paps. Kasi kapag, ang main talaga, pag mag-aasikaso ka, kalimitan Seoul talaga. Myeongdong. Oo, kaya dadaan ka talaga ng Myeongdong. Sarap dun, no? Ang daming street food. Pero meron din naman sa mga area namin. Kaya lang iba din talaga pag sinabi Myeongdong. Diba? Oo. Ang dami dong sale eh. Ang daming Pinoy doon. Nakalam lang namin, kakanju sa'yo. Pengin discount. Yun lang alam ko. Anyways, kailan ka umuwi ng Pilipinas? Last year, Paps. Babalik ka pa ulit? Probably. Naghihintay na lang ulit ako, Paps, ng employer. Sana makabalik ka para may kita, no? Sige, ba't ka na patawag sa akin? Bothered konti, Paps eh. Bad trip ka? Bothered. Akala ko bad trip ka, nandamay ka pa. Kung bad trip din ako, di dalawa na tayo. Damay na ako. Ba't ka bothered? Hindi kasi actually, galing ako sa sabihin na natin break up, Paps. Baga, kami, pahinga na muna kami ng namin. Sabi ng relasyon, break up na, sige. Kaya lang. Parang di mo tanggap Hindi naman. Kasi lately kasi, parang tuloy-tuloy pa rin siya nagme-message sa akin. Tapos, mini-message ka pa rin? Teka nga muna, bigyan mo ng konteksto to. Kailan kayo naghiwalay? Last week. Last week lang. Gaano katagal naging kayo? Almost 6 years din, Pap. So yung kabuuan na nasa Korea ka, magjowa kayo? Tagal Engaged kami actually, Pap. Ibig sabihin, bago ka umalis papuntang Korea? Kami pa. Bago ka umalis papuntang Korea, konting buwan lang yun, tapos umalis ka na. So yung mas maraming panahon ng relasyon nyo, LDR kayo? Hindi, Paps. Nagsama kami sa Korea. Nagpunta rin siya doon? Tumunod siya. Ba't kaya nag-break last week? Sige, bigyan natin background, Paps. Actually, tumawag na ako sa'yo. Natatandaan mo lang. Hindi kita natatandaan. Nasa Korea. Hindi, kaya nga sabi sa'yo. Tumawag ako sa'yo nung nasa Korea. Basag trip. Sige, ano bang konteksto? Game. Engaged kami, Paps. Almost mag-to 3 years kami. Nung pag-uwi ako rito, last year, dapat ikakasal nga kami. Kasi yun yung niready niya, paggawa ng bahay. Tapos magkakasal. Tapos pag-uwi niya, doon pa kami nagkaroon ng problema. Anong problema? Kasi dapat, ang plano talaga, Paps, is for good na uwi na talaga siya.
Kasi nag-settle ako rito kasi pauwi ako nagplano. Mula doon plano. Wait lang. Nung nagpaplano kayo ng future, engaged na kayo, ang plano, dalawa kayo mag-go for good sa Pilipinas. Ganun, Paps. Kasi, Ano magiging work nyo dito? Nakasama ba sa napag-usapan nyo yan? magdinegosyo sana, Paps. Okay. So, yung part na yun, plano na yun, parehas yung inuuhan. Parehas, Paps. Plano mo yan na inuuhan niya o plano niyang inuuhan mo? Hindi kayo dalawa dito, may nag-suggest niya, may umuha dyan. Plano ko, Paps, kasi tapos na kontrata ko eh. Sabi ko, mauna ako, magsisettle ako ng bahay, papayos ako ng bahay, tapos Gets. kasi meron pa siyang almost 2 years, sabi ko, sige, uwi ka na, kako. Kaya na natin siguro, sabi ko sa kanya. Umuha siya? Umuha naman siya. Kasi gusto na rin naman namin magkasal na rin, Paps, kasi medyo matagal na kaming engaged, almost 2 years. Kumbaga, may pampuhunan naman ng kaunti, ganun. O tapos? Konting background pa, Paps, may anak ako nung pagkabinata. Okay. Medyo 40 na rin siya ngayon. Kumbaga, kasama namin yun. Tapos, eto na, nung malapit na siyang bumalik, Paps. Di ba, ang taas ng dolyar noon, last year, pumalo na 57. Tumaas din yung materyales. Medyo na-stress ako nung nagpapagawa ng bahay. Yung bahay, yung lupa, kaninong nakapangalan? Sa akin ba? Ba't kaninong pera yung lupa? Sa akin din. Okay. Ngayon, yung bahay? Yung ipong ko, papagawa ng bahay, dito na, habang ginagawa yung bahay, Paps, medyo na-stress na ako. Bakit? Kasi, baga, parang feeling ko, parang ang bilis maubos ng pera. Oo, tawag nito, ang materyales sabi sa akin, kasi si Richard nagpagawa lang kaya lang. Never pababa yan, laging pataas. Kaya nga, Paps. Kaya nung nag-usap kami sa Korea, medyo piyasa ako na kaya yung ipong ko eh. Pero nung nandito na ako sa actual, medyo stress na ako noon. Madalas na namin pag-awa yan. Tapos, isa na yun sa mga dahilan ng pag-aaway namin. Tapos, medyo... Hindi siya nag-aambag? Kasi yun naman ang usapan namin, Pops eh. Sabi ko, kaya ko naman ito eh. Sabi ko. Sabagay, tama lang yun kasi hindi naman kayo kasal pa. Sabi ko, kaya ko to. Kaya lang, nung lately na, nang medyo mga almost 2 or 3 months, 2 months na lang, bago siya umuwi. Dumaing na ako sa kanya. Okay. May ipon kasi kami, Pops eh. Parehas. Para may joint kayo. Oo, para iba pa yung ipon mo na ginagawat mo. Oo. Tapos meron kaming ipon para sa pagpapakasal namin. Okay. Tapos sabi ko sa kanya, pwede ba tayong konting kumurot dyan? Pang-provide lang kahit papaano sabay kasi baka kapusin na ako. Sabi kasi sa utak mo, dalawa naman tayong titira eh. Tama. Kaya lang, tapos noon, napag-usapan lang, pero wala pa namang nangyari. Tapos, ito na. Nagpapaalam ka pala? Oo, nagpaalam ka lang. Tapos biglang nagkaroon ng suggestion yung amo ko na, yung nasa same company na kasi kami, nagsabi na, huwag ka na muna umuwi. Gusto mo bigyan na lang kita ng bakasyon 2 months. Bihira yung Paps. 1 month lang binibigay ko 15 days. Sa kanina sinabi yan sa'yo? Oo, tsaka sa kanya din. Okay. Kasi nandun siya eh. Ako nauna umuwi, pero same kami ng company. Okay. Baka nagpaalam din sa akin. Ngayon napag-usapan. Mga 2 or 3 days, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, di wag mo nang tanggapin. Sabi ko sa kanya, parang impulsively na sagot ko yun na, wag, umuwi ka na. Kasi medyo kinakapos na nga ako. For good na talaga. Kaya lang, lumipas mga 2-3 days yata. Nagbago ako bigla ng isip na binigyan ko siyang option. Sabi ko sa kanya, pag-isipan kaya muna natin na tanggapin mo kaya yun. Tapos tinanong niya ako bakit. Sabi ko, di ba medyo nagre-reklamo na ako sa gastos ka. Mukhang natakot ako, Paps. Sabi ko, baka hindi ko kayanin. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, kahit pa paano, andyan ka pa. Sabi ko, pag-isipan muna natin. Ganto ganyan. Medyo nagulo siya, Paps. Kasi inayos niya na yung sarili niya na uuwi na siya ng for good eh. Ganun. Tapos, ayun, dumating na tayo sa point, Pat, na dumating na umuwi na siya. Nung time na yon na hanggang sa nakapag-decide na sige, magbabakasyon na lang. Tapos sakto po yung bakasyon niya, alanganin. Kasi sabi niya kung magbabakasyon ako, bakasyon na lang ako December para makapagpasko in January. Sabi niya sana. Kaya lang medyo ewan ko pa sa sobrang stress siguro na naging apurado na rin ako tsaka natatakot ako na paubos na nga ang pera ko. Inapura ko talaga siya umuwi na din. Umuwi siya ng October. Uuwi siya to have vacation. For good dapat, Paps. Tapos binago ko. Nagbigay akong idea na magbakasyon na. Pero yung pag-uwi niya,
yung final ay for vacation lang. For vacation. Ikaw naman, nasa Pilipinas ka for good na. Okay. Tapos ito na. Lakasan mo ng konti. Ito, Pap. Nung pag-uwi niya na, malamig na. Pares na kami, merong panlalamig. Okay. Lalo siya. Pagdating niya, hindi nga ako niyakap eh. Sinalubong ko siya. Pero naintindihan ko. Anong eksaktong kasalanan mo sa kanya? Hindi ko nagigets. Dahil siguro dun, Pap, sa... Huwag mo akong bigyan ng siguro kasi wag mo, kasi alam mo dyan mabubusit tayo babae. Huwag mo ikwento to na parang clueless ka kung bakit masama loob niya. Sige. Kasi iisipin nun, ibig mo sabihin sa akin sa lahat ng sinamahan ng loob ko, clueless ka kung bakit mababad trip sa yan. Ayun, Paps, yung siguro sa pagdidesisyon ko bigla na binago ko, na napag-usapan na namin mula pa sa Because when you ask her to come home for good, she was willing to give up what she was doing there. Diba? Ikaw naman, you were thinking about logistical problems kasi hindi natin kakayanin, parang ganon. O tapos? Nung pag-uwi niya, Paps, medyo na kami. Di na ganon. Siyempre, for vacation na din. Tapos, naintindihan ko, almost 3 years din siyang di nakauwi dahil sa pandemic din eh. Nasabik sa pamilya. Yung oras niya napunta agad, matik sa first family, pamilya niya muna. Tapos ako, nabitin dito na nanghingi ako ng financial, tapos naayos ko yung wedding namin dapat. Wait lang, sa madaling sabi, hindi ka nakakuha ng pera dun sa joint ipon ninyo? Nakahingi ako, Paps, kakarampot. Ayun, sige, nakahingi ako. Okay. Para sabi ko sa kanya, pahingi ako ng ganong sa certain amount, pagkakasyain ko para mairaos ko tong bahay, matapos ko. Natapos ko, Paps. Kaya lang, nagka-problema kami kasi nagbakasyon siya. Naubos dun, Paps, yung ipon namin. Did you make her feel bad na naubos yung ipon? Oo, talagang pinaramdam ko. Nagalit ako, Paps. Okay. Was it her fault na naubos yun? Or baka mamaya she was put in a position na wala rin siya magawa but to spend it? Hindi ko alam ang sitwasyon, Paps. Saan niya inubo? Sa family niya? Okay. Alungkot lang ako. Nagalit ako talaga. Sinabi ko sa kanya na masama ang loob ko kasi may purpose yung pera na yun. Sa wedding nga namin. So, ang sagot niya, ba't kumuha ka rin naman Tama, mali? Hindi niya sinabi yan. Hindi niya sinabi yun. Hindi niya naman sinabi sa akin. Pero, actually, Paps, ito na lang. Kasi baka sabihin, pinaglayab ako. Actually, ipon ko lang talaga yun. Ipon ko lang din yun. Para sa kasal namin. Well, regardless kung ipon mo yun o hindi, kung ang label nun ay joint ninyo. Yun nga. Kaya nga sabi ko. Kaya diba, sinabi ko agad na sa amin talaga. You gave her the access, diba? Tama naman. Pero, yun nga, the intention was, I think you have set the motion Diba? Kasi, it was actually for diba? For the wedding, tama? Tama. Nung kinuhanan mo siya ng amount na walang kinalaman sa kasal, it gave her the signal, pwede palang galawin for other purposes. Baka. Yun yun. She might not have told you that, pero malamang yun ang mindset niya. Diba? Anyways, ba't kayo naghiwalay? Ayun, Paps. Kasi nagkaroon din nung time na yun, na dapat ikakasal na rin kami. Kasi hindi pa ayos yung documents niya. Kumbaga may inaayos kami para maayos, masettled namin. Nakialam yung mother ko. Pwede namang ayusin niya ng mas mabilis Ba't hindi magawa ng paraan? Sabi. Gusto mo lakarin natin 2-3 days tapos yung dokumento pakasal. Sabi ng nanay mo. Oo, nanay ko. May connection ng nanay mo Hindi naman. May mga kilala sa munisipyo nanay mo. Hindi naman. Kasi lang, parang hindi naman ganun yung problema sa papeles talaga. Bakit tumatagal nga kasi kung may paraan naman para bumilis? Hindi, kasi galing ng Korea nung una Tapos pinadala, galing doon, di napunta na sa main office. Tapos nung pag-uwi niya, hindi pa makakarating kasi ididiretso pa dapat ng Korea. So ano naman purpose ng nanay mo na sinabi niya pwedeng bilisan yung proseso? Para may kasal kami. Kumbaga your mother just wanted to kasi things tapos na yung bahay okay. Kasi yun naman talagang plano, alam naman ng lahat ng pamilya. Okay. Kaya lang, nasa bakasyon siya noon, umuo siya, tapos biglang tumanggi. Umuo siya saan? Sa deal na yun. So at first, she wanted to accommodate the help, tapos ayaw na niya. Bakit biglang ayaw na niya? Ewan ko sa kanya. Hindi. Paano bang ewan? Sabihin natin, Paps, kasi may usapan din kami na talagang hintayin namin yung dokumento. Kumbaga, nagbigay lang kami ng option na pwede naman pabilisin. So, malob ng mother ko.
Okay. Inisip niya ganito, ganyan. Doon nagsimula yung lamat. Naging uncomfortable na. Tapos lalo na nung umuwi sila. Tapos blessings. Doon nagsimula na pa. Lahat tuloy-tuloy na yun. Ay, medyo hindi na maganda yung pakitungo. Kasi inisip ng mother ko, ng mama ko na, bakit ganun? Sabi niya. Ikaw na nga nagpatay ng bahay. Ganito ganyan. Tayo na gustong gumawa ng parang siya may ayaw. Gumano na. Nagtanong na ganun. Doon na. Hanggang sa lumala. Yung almost 2 months na bakasyon dito. Hindi talaga maganda. Imbis na kahit bakasyon yun na i-treasure namin pares, hindi talaga. Hanggang nung umuwalis na siya, bumalik na ng Korea. Talagang cold na kami parehas. Okay. Pero ba dati ba okay sila na nanay mo? As in, mas kinakampihan niya pa yun. So, tama ba yung hinala ko, these are all big misunderstandings? Tama. Pero ba't ka nag-iwalay? Lack of communication talaga. May ma-pride ka. Tigilan mo. I don't know if I'm reading it right, pero maliwanag na pwedeng maayos to if someone reached out. Obviously, someone did not. May bumitaw talaga. Kasi, alam mo, kayong dalawa, you are both willing to go through a life of being together. Tama ba? Tama, di ba? Tama. And here you are encountering a misunderstanding. Naghiwalay kayo. Sira ba mga ulo nyo? Ganito, alam mo, Rek, ganito, kung ayaw nyo na, wala akong pakialam sa inyo. Kaya lang, ikaw ba hindi nang hinayang? Hindi para pilitin ko kayo na magbalik kung ayaw ninyo. Pero look at it from this point of view. 2 years from now, okay, I want you to picture this out, ha? Hello? Nakikinig ako pa. 2 years from now, pinalampas mo yung 2 taon, and then one day, maybe, paglasing ka, nakainom ka ng kalahating soju, maaalala mo siya that you have let go of a girl you once dreamt of marrying only because, diba, you did nothing kasi tatamaan ng pride mo. Willing ka? Yun yung kwento mo 2 years down the line? Dagdagan ko konti, Paps. Okay lang? Sige, baka may hindi ako nakikita. Ano pa? Bago ako nag-decide naman na magano kami, umamin na rin siya. May inamin din siya sa akin. Na meron daw nanligaw sa kanya doon habang kami. Tapos in-entertain niya. Okay. So, tinamaan ng pride mo nga? Siguro, Paps. Oh, well, kasi ikakasala tayo, bakit nag-entertain ka? Tama? Oo. Ano daw inabot ng kanilang communication? Hindi ko na tinanong, doble. Ayokong madetalye. Why? Were you not interested to fight for the girl that you love? Hindi, kasi nung nandito kami pinagsilosan ko na yun eh. Tinatanong kita ngayon. I mean, are you not willing to fight for her? Nawala na yun, Mabs eh. Ano nawala? Yung ganun. Yung eagerness ko na paglaban siya. So di mo na nga din mahal. Siguro, Paps. Salamat sa pagtawag. Hindi. Wala na kailangan i-solve kasi siya nagpaligo siya ng iba, wala ka naman gana ipaglaban. Hindi ba deserve niyo maghiwalay kung ganyan ang estado ng inyong mga emosyon? Hindi, yun nga ang sabi ko, Paps. Kasi kung wait lang. Kasi kung ang ending nito, magpapakasal kayo dahil plano niyo na kasi, pero ganyan na yung emosyon niyo sa bawat isa, hindi naman tama din. Ba't mo ako tinawagan? Natanong mo sa akin? Ito nga, di ba, sabi ko nagbe-message pa rin siya. Ngayon, ang nagme-message siya kasi, uncomfortable na ako na, hindi dahil, sabi natin pride pa. Kasi sabi niya sa akin, may anxiety na naman daw siya ulit. Dahil dun sa mga pangyayari na, dun sa mga nangyari sa amin, mga regrets siya daw ngayon. Tapos, gusto niya daw ako, lagi daw muna makausap. Kahit hiwalay na kayo? Yun nga. That's selfish. Inamin niya naman. Sabi selfish niya, yun. medyo selfish daw siya sa part na yun. Ganito, sa part na yan, pare ko, tatanong mo ako, Papa Jackson, okay lang makausap ko siya. Yung ba tatanong mo sa akin? Hindi, kasi ako ayoko na talaga. Di wag mo siyang kausapin. Hindi mo obligasyon yun. Kaya lang, alam ko rin naman paano sa anxiety. Pinili niya na hindi ka kasama sa buhay niya nung nagpaligaw siya ng iba. It's not fair that she puts it on you, di ba? And she just chose to give you the bad times. Hindi rin fair yon. Kasi kung tatanungin mo ako, Papa Jackson, kilala ko siya pa nagkaka-anxiety. So,
Pinili niya yun eh. Nagpaligaw siya sa iba eh. Hindi. Kasi ang akin din naman, may pag-aalala pa rin naman ako. Kasi dati, na-anxiety din siya nung magkasama kami. Alam ko kung paano. Naiintindihan kita. I'm not saying wag ka I'm not telling you not to be human. 'Di ba? Not to be a human being or not to be humane about it. Hindi naman 'yan ang pinopoint ko eh. But the fact that she chose to entertain another guy in the process of you trying to plan a marriage, pinili niya 'yon. Doon siya, kung nagkaka-anxiety siya, yun ang kausapin niya. Hindi ikaw. Pero ewan ko pa kung natuloyan sila eh. Ha? Ewan ko kung nagkatuloyan sila hindi. Kasi hindi ko na talaga tinanong. Ibig sabihin, pare ko, wala ka nang pakialam sa kanya. Ganito yan, ano? Pare ko, ganito. If it means that along the way, as you talk to her, magkakaroon siya habang nagkaka-anxiety siya, if it means you are gonna go through self-destruction, kasi mawawasak ka niyan. Imagine mo, ang gagawin mo siyang okay, pag okay na siya, iba na kausap niya, magsi-self-destruct ka niyan. Yun nga pa, ple. Oh, no. Kung tanong mo, Papa Jackson, kilala ko siya, nagkaka-anxiety. So? Yun lang naman. No. Kaya nga, di bang sabi ko agad sa'yo, bother dog. Sorry, pare ko. No. I mean, we make choices in our lives. Di ba? You made the choice not to be girlfriends and boyfriends anymore. As a matter of fact, as I talk to you tonight, you're in the moving on stage. Tama? Tama. Tama, nag-move on ka, di ba? Ayoko na nga makipag-usap talaga, Pops. Don't talk to her, kung yun lang. Hindi tama yun. Baka nakikinig siya. Nakikinig kaya siya? Nakikinig. Ang tigas naman na mukha niya para hingin sa iyo yung atensyon na yan. Kung iba pa nagpaligo siya ng iba. Ang tigas naman na mukha niya. Sa totoo lang. Kaya lang, Pops, meron pa isa eh. Ano ba yun? Meron pa eh. Nag-iwan kasi siya sa akin ng 2 per babies eh. Oh. Binigyan niya na sa akin. Kaya lang, isa pa yung sa reason na nakokontak niya ako, kakamustahin niya. Well, may kakamustahin niya yung ano, pwede mo picturean lang eh. At ipadala sa kanya eh. Okay, di ba? Oo. Yun lang, pare ko. No? Ganito yan, pare ko. If the two of you, kasi alam mo, what's bothersome dito is that you told me directly, sinabi mo sa akin, maliwanag mo sinabi sa akin na hindi mo na gusto ipaglaban pa to. As a matter of fact, hindi ka nga nagtatanong kung ano meron sa estado ng kanyang emosyon ngayon. Wala ka nang pakialam eh. 'Di ba? Kawalang babae ang deserve ang kanyang lalaki. Kasi kulang na 'yun eh, tama mali. Tama pa. 'Di ba? Sinabi ko sa kanya yun, maghiwalay kami. Exactly. So if you're in the process of trying to move forward with your life na hindi siya kasama, then do it completely. Hindi naman ako masamang tao naman. Ha? Hindi ako masamang tao naman. Masamang tao kung jowa mo siya, di mo siya kinakausap. Diba? If you're still together. But you're not together. Hindi niya pwedeng hingin sa yung mga bagay na benefit or kasama sa benefit niya pag jowa ka niya at jowa mo siya. Hindi niya pwedeng hingin sa iyo ngayon, hindi na kayo magjowa. Hindi yun fair. Hindi yun fair. Hindi yun fair. As harsh as it may sound, when the two of you decided to part ways, you parted ways. Tapos yun. Kasi sinasabi niya po, lalo na kanina, parang nakakonsensya. I mean, nag-regret daw siya, ganito ganyan. Mag-decide kayo kung magbabalikan kayo o hindi. Pero sa tono ng panalita mo, sabi mo, ayaw mo na eh. Tama ba? Papalit, huwag ka makipag-usap. If you're not together, you're not together. Alam mo lang, ano yan eh. Teka lang okay, Rek. Yes. I'll put it into perspective ha. Pag may jowa ka, hindi ka pwedeng mag-astang single ka. Tama mali? Tama. Di ba? Pag single ka, hindi ka pwedeng astahan na parang jowa mo yung ex mo. Tama mali? Tama. Okay, exactly. Ba't mo kausapin? Di ba? Hindi, ano naman. Kasi ano lang ako, nag-alala lang din naman ako. Tama, nag-aalala ka. Di ba? But you shouldn't be blackmailed and hostaged. Dahil Brad pinili niya sa iyo. Na nagpaligaw siya sa iba, actually foul yun eh. Imagine mo, nagpaplano kayo ng kasal, ikaw bilang lalaki nagpapatayan ng bahay, siya nagpapaligaw sa iba. Di ba? Anong kaput-han yan? Pops, hindi ko narinig. Wala, hindi ko rin narinig, may bleeper.
Ay. Ano ba tanong mo? Kaya lang naman. Yun lang talaga. Kasi sabi ko kanina, parang, at totoo naman na may pagka-selfish nung sinabi niya. Kaya lang, nag-aalala lang din naman ako. Alam mo Kaya pare ako ko, nagre-reply. magandang bagay na nag-aalala ka. But not all good intentions are good. Yun lang naman. Sa kabilang banda, papaasahin mo siya. You're gonna give her false hope. Yun nga, Paps, Yun ang unang intention ko. Kasi baka isipin niya, ganito. Ako gusto ko na talaga mag-move forward. Yun pala eh. Alam mo, iba usapan natin pag sinabi mo sa akin na Papa Jackson, mahal ko pa eh. Baka, mahal mo. Pero hindi naman yun na narinig ko eh. At hindi kita pa para bulahin na baka mahal mo po. Ligaw mo. Hindi. Maliwanag ko narinig. Ayaw mo na. Hindi ka na interesado. Gusto mo move forward. Di ba? May anxiety siya? Meron. Pa-doktor siya. Ito to. Sinabi niya naman ba? Sabi niya daw, pag di daw siya gumaling, pa-doktor siya. Sabi ko siya. subukan. Di ba? Maraming magagaling doktor sa sa Korea. Ang mahirap pa, hindi nag-English eh. Sasabihin lang nila, huwag ka lang na mag-isip nun eh. Kasalanan mo yan. Nagpaligaw ko sa iba, di ba? Nagpaligaw siya sa iba eh. Alam mo pare ko, hinahangaan kita. I like the fact that you're still you're still bothered by the idea that she's not well. Tama? But you made a choice. You made a choice. Diba? You cannot be intertwined all your lives. Diba? Ay, yan lang naman ba? Baka naman di ka nakinig sa akin. Hindi, nakinig ako. Baka naman bukas makalawa. Pero magpaalam ka na maayos sa kanya. Nagpaalam? Hindi. Nagpaalam na ako noon, Pops. Kaya lang, magpapaalam pa rin ako. Kakakausap nyo kasi, syempre, iba yung ginagawa mo sa sinasabi mo. Kakakausap nyo lang kanina. Okay. Diba? Imagine mo ang term na ginamit mo sa akin, bothered ka. Just by talking to her, nababother ka na. Oo, diba? So, hindi tama. Kasi talaga, yung gusto ko na araw-araw, iba na yung ginagawa ko, ganito. Tapos bigla siya magte-text. Biglang tatawag na lang. Ganon. Minsan ayaw ko rin naman sagutin. Kaya lang minsan sinasagot ko na din. Kagaya nung kanina nga. Tapos ayun. Tapos yun nga sinabi niya sa akin dahil nag-alala ko. Kasi kilala ko nga siya dati na may ganun. Nakasama ko siya eh. I know. Sabi mo eh. Papaalam pa rin ako sa kanya, Pap. Oo. Para alam niya na pag di mo na sinagot, because you made a stand. Di ba? Tama nga. Oo. Okay, Pap. Yun lang naman. Wala ka mensahe sa kanya? Sinabi ko na sa kanya nun, nakapag-break ako sa kanya lahat. Nag-take you ako nun. Nag-sorry ako sa kanya sa lahat. Di ba kikismis kami? Ito naman ayaw mo. Wala. Pwede naman, Pap. Yan. Game. Sige. Huwag mo na tawagin sa pangalan, Babs, ha? Sige. Ito may ex. Ganun. Sige. Ito may ex. Hindi. Sorry. Sorry kasi tumating sa point na yung 6 years na yun, hindi na ako talaga nakapaglaban. Hindi na talaga kasi siguro tinamaan yung pride ko. Sorry tol. Tapos nakita ko kasi yung yung na di ko na nakita yung ikaw dati na nung una kitang nakilala, yung una kitang nagustuhan sa pagtatagal natin, lalo na nung huli na sabi ko, sana bumalik ka na sa ganung dati. Tapos kahit wala na ako, mas masaya pa ako. Salamat kasi hindi man natupad yung plano natin sa ating dalawa. Natupad ko yung plano ko para sa anak ko dahil sa tulong mo. Ikaw nagpursige nun para sa akin. Ito na, nakakalungkot lang kasi pati disenyo nito, gamit, materialis, dalawa tayo nagdesisyon, pero hindi kita kasama nakatira ngayon. Thank you kasi pag yung pundasyon nga nito, kahit sabi natin hindi tayo nagsama talaga.
Naka-goodbye. Sorry na. Hindi na talaga eh. Gusto ko nang mag-move on. Kaming dalawa na lang ng anak. So ngayon, yun lang. Pagpe-pray kita, kaya nang sabi mo. Pagpapaalam ako ng maayos. Yun lang, Papa. Thank you. Alam mo, wala akong nararamdamang mahal mo pa siya. Wala na talaga. Hey, that's dangerous, di ba? You cannot give her false hopes when you feel nothing special for her. Di ba? Baka naging instrumento lang siya para magkabahay ka. You'll never know, di ba? Baka nga. Baka, di ba? Mag-ingat siya doon, di ba? Sana gumaling siya sa kanyang, di ba, pagiging anxious palagi. And as for you, sana matagpo mo yung niche mo sa mundong ito. Tsaka matatay ka naman di ba? Yun nga kasi, sabi ko sa kanya nung palang. Kaya isa rin yung sa dahilan na kapag iwalay talaga. Kasi sabi ko sa kanya, sa mga nangyayari, sabi ko, hindi ko na kaya siguro yung LDR kasi meron may kung magpa-full-time job muna na bilang tatay. Bubawi ako kasi ang tagal Whatever makes you feel better being a dad, do it. Yun talaga. Alright. Salamat sa pagta. Good luck sa'yo, ha? Oh, thank you. Congrats sa bahay. Buwan ako. Andun yung mga babies ko yung dalawa. Ginupitan ko nga kanina, bumili akong razor. Yun. Tapos binilang ko na rin ng cage kasi lumalaki na Huwag may cage. Huwag kayo mag-asok i-cage nyo. Hindi, Paps. Hindi nakasarado yung cage. Kumbaga, kasi nasa roof deck sila. Kumbaga pwede lang nilang puntahan pag Oo, kasi masanay kasi silang natutulog doon. Kasi di ba malamig sa sahig. Lalagyan ko ng, kumot or tuwalya kasi malamig. Tapos open yung cage, tapos paikot-ikot lang sa roof deck. Sige. Salamat, ha? Thank you, Paps. Salamat. Si Rek. Ala-ala ng ating nakaraan, ang pagmamahal at panahon. Kaposes ko si Kyogi, no? Mahal at panahon, alay pa rin. Kaboses ko si Kyogi, huwag kayo makulit. Diba? Tingnan niyo ba? Ang pagmamahal. Parang Regine. Diyos. Alay pa rin, sa kanya pa rin babalik. Siga, parang hindi. Respirado na. Nang damdamin, sa kanya pa rin sasaya. Bulong ng puso ko, kung buhay bang alaala ng ating nakaraan. Ang pagmamahal at panahon, alay pa rin. Anong ginagawa ko sa karir ko? No! Anyways, thank you sa mga natutuwa sa akin. Sabi ni Irene, Ogie na may singaw. Actually, tama ka dyan. Okay na? Masaya na? Ha? Tawag, dali, 700-1794-9 or 8721-2429. Play lang ako ng buong kanta, tapos babalik po ako mga pangga. This one's coming from, the version po ito ni Jimmy Bonda. Kamusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Ang ganda nito, mga pangga. In Metro Manila, we are number 106.7. In the Philippines, we are Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo.